Ako si Nika, 16 na taong gulang, at kasama ko ang aking pinsan na si Jiro, 14 na taong gulang lamang. Lumaki kami sa isang maliit na barangay sa Bulacan kung saan kilala ang bawat tao sa aming lugar. Isa sa mga hindi malilimutan na bahagi ng aming buhay ay ang matandang si Mang Cardo na nakatira sa kabilang kanto. Si Mang Cardo ay palaging nag-iisa. Wala siyang asawa o anak at tila nakalimutan na siya ng kanyang mga kamag-anak. Isang araw, habang naglalaro kami ni Jiro sa kalye, napansin naming hindi na lumalabas si Mang Cardo para magwalis sa kanyang bakuran. Kakaiba ito dahil palaging malinis ang paligid ng kanyang bahay. Nika, may nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ni Jiro habang nakatingin sa bahay ni Mang Cardo. Oo, parang may mali, sagot ko habang unti-unting lumalapit kami sa bahay ng matanda. Nang marating namin ang harap ng kanyang bahay, narinig namin ang mahina at paos na tinig ni Mang Cardo mula sa loob. Tulong, tulong. Mahina ngunit puno ng pagmamakaawa ang kanyang boses. Nagkatinginan kami ni Jiro at walang pag-aalinlangan. Binuksan namin ang pinto. Dahan-dahan kaming pumasok at bumungad sa amin ang madilim na sala. Nasa sahig si Mang Cardo, nakahiga at halatang hirap na hirap. Mang Cardo, sigaw ko habang tumakbo ako palapit sa kanya. Naroon si Giro, agad na tumulong sa akin. Ano pong nangyari sa inyo? Matagal na akong di makabangon, mga apo. Mahina niyang sagot. Walang dumadalaw dito. Akala ko'y dito na ako mamamatay. Nagpatuloy kaming magtanong tungkol sa kanyang kalagayan, ngunit halatang hirap na siya sa pagsasalita. Nagdesisyon kami ni Hiro na alagaan siya hanggang sa dumating ang tulong mula sa mga awtoridad. Tinulungan namin siyang umupo, naghahanap kami ng malinis na tubig at pagkain sa kanyang kusina. Habang nag-aalaga kay Mang Cardo, unti-unti naming natutunan ang kanyang kwento. Dati siyang guro sa paaralan, ngunit nagretiro siya ng maaga dahil sa sakit. Nawalan siya ng ugnayan sa kanyang pamilya dahil sa isang matagal ng alitan na hindi niya naikwento ng buo. Sa kabila ng lahat, nakita namin sa kanyang mga mata ang pag-asa na sa kabila ng kanyang kalagayan ay may handang tumulong sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw, nagbalik ang lakas ni Mang Cardo dahil sa aming pag-aalaga. Ngunit isang gabi, habang kami ni Jiro ay pauwi mula sa tindahan, may narinig kaming bulong-bulungan mula sa mga kapitbahay tungkol sa isang misteryosong insidente. Isang tao raw ang nakita sa likod ng bahay ni Mang Cardo, tila may hinahanap. Nang marinig namin ito, bumilis ang tibok ng aming puso at nagmamadali kaming umuwi. Pagdating namin sa bahay ni Mang Cardo, bumungad sa amin ang nakabukas na pinto at ang tila na walang mga gamit sa kanyang sala. Napalitan ng takot ang aming kaba. Sino ang taong iyon? Ano ang kanyang pakay kay Mang Cardo? Sa gitna ng dilim nang marating namin ang kwarto ni Mang Cardo, nakita namin siyang nakaupo sa gilid ng kama, tila may hawak na papel. Nang makita kami, lumingon siya sa amin at may binulong na hindi namin inaasahan. Sa mga sumunod na araw, mas naging masigla ang paligid ng bahay ni Mang Isko. Ako at si Chris ay masigasig na nagpatuloy sa aming gawain. Tuwing hapon, pagkatapos ng aming mga klase, agad kaming dumidiretso sa bahay niya, dala ang mga prutas na binili namin mula sa palengke. Nang unang pinatikim namin sa kanya ang mga sariwang mangga, napansin namin ang kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Hindi ko mawari kung iyon ba ay dahil sa tamis ng prutas o sa kasiyahan na may pumapansin pa sa kanya. Alam niyo, hindi ko na matandaan kung kailan ako huling nakatikim ng ganito, sabi ni Mang Isko habang nakangiti. Sa mga sandaling iyon, hindi ko maiwasang mag-isip kung paano nga ba siya namuhay ng mag-isa sa loob ng maraming taon. Tila isang lihim na hindi niya nais ibahagi. Isang araw, habang nag-aayos kami ng kanyang hardin, napansin namin kung paano nagiging mas madali ang kanyang paglalakad.
Hindi na siya gaanong nakayuko at ang dating mabagal na hakbang ay naging mas mabilis. Mukhang magaling na kayo, Mang Isko, sabi ni Chris nang may tuwa. Ngumiti si Mang Isko, ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Salamat sa inyo, mga anak. Malaki ang naitulong niyo sa akin, tugon niya. Sa halip na sumagot, niyakap ko siya ng mahigpit. Noon ko napagtanto na ang aming simpleng kagustuhan na makatulong ay nagdulot ng mas malaking pagbabago sa kanyang buhay. Sa kabila ng aming kasiyahan, hindi maalis sa isip ko ang kakaibang aura na bumabalot sa bahay ni Mang Isko. May mga bulong na tila naririnig ko sa tuwing kami ay nag-iisa. Akala ko noong una ay guni-guni lamang, pero naging mas madalas ito. Nakaramdam ako ng kaunting kaba, ngunit hindi ko ito pinansin. Isang gabi, habang pauwi na kami ni Chris, tinanong ko siya tungkol dito. Napansin mo rin ba, Chris? Yung parang may bulong na naririnig sa bahay ni Mang Isko? Tanong ko, tumigil si Chris sa paglalakad at tumingin sa akin ng seryoso. Oo, naririnig ko rin yon. Akala ko noong una, gawa-gawa ko lang, sagot niya. Napaisip kami kung ano nga ba ang bumabalot sa lugar na iyon. Nagpasya kami na sa susunod na pagbisita, magtatanong kami kay Mang Isko. Pagdating ng Sabado, nagdala kami ng pagkain mula sa aming bahay at dinala ito sa kanya. Habang nag-uusap, hindi ko maiwasan na itanong ang mga bulong. Mang Isko, napansin niyo po ba yung parang may bumubulong sa paligid ng bahay niyo? Tanong ko, sinubukang gawing casual ang tono. Napatingin siya sa akin, tila nag-aalangan. Matagal ko nang naririnig ang mga bulong na iyon, mga anak. Akala ko ako lang, sagot niya, ngunit may kapansin-pansin ka ba sa kanyang boses? Minsan iniisip ko na baka may gusto silang sabihin sa akin. Lalong nagpatindi ang aking kagustuhang malaman ang totoo. Ano po kaya ang gusto nilang sabihin? Tanong ni Chris. Huminga ng malalim si Mang Isko bago nagsalita. May isang lihim na matagal ko nang itinatago kahit sa sarili ko. Ang mga bulong na ito, pakiramdam ko ay paalala mula sa nakaraan. Tahimik niyang sabi. Tila may bumabalot na misteryo sa kanyang mga salita. Nagpatuloy kami sa pag-uusap, ngunit hindi na namin muling binanggit ang tungkol sa mga bulong. Sa halip, mas naging masigasig kami sa pagtulong sa kanya. Palaging nakikiramdam sa kung ano pa ang maaaring lumabas sa kanyang mga kwento. Isang linggo ang lumipas at dumating ang gabi ng isang malakas na bagyo. Sa gitna ng ingay ng ulan at hangin, naisipan naming bisiditahin si Mang Isko upang siguraduhin na siya ay ligtas. Pagdating namin sa bahay niya, agad naming napansin na bukas ang pinto. Mang Isko, tawag ni Chris ngunit walang sumagot. Pumasok kami sa loob at agad na naghahanap sa kanya. Ang bahay ay tila mas madilim kaysa dati kahit ang mga ilaw ay nakabukas. Sa likod ng mga kurtina, naririnig namin ang mga bulong. Mas malakas, mas malinaw. Sa gitna ng kaguluhan, natagpuan namin si Mang Isko sa kanyang silid, nanginginig at tila nag-aagaw buhay. Mga anak, mahina niyang sabi, ang lihim, nasa likod ng lumang aparador. Sa gitna ng matinding ulan, nagsimula kaming maghanap. Ang lumang aparador na iyon, kung saan palaging nakasara ang mga pintuan, ay tila may itinatagong katotohanan na matagal nang nais mabunyag. Habang unti-unting bumabagsak ang mga patak ng ulan sa bubong, ang aming mga puso ay bumilis sa kaba. Ano nga ba ang lihim ni Mang Isko? Ano ang bumubulong sa kanya ng mga mensahe mula sa nakaraan? Sa aming paghahanap, naramdaman namin ang isang malamig na simoy ng hangin, isang palatandaan na ang gabi ay hindi pa tapos. Sa pagkakasalubong ng mga sinag ng araw sa umaga, binalikan ko ang mga alaala ng nakaraang linggo. Ako si Mia, 16 na taong gulang at kasama ang aking pinsan na si Lino. Ginugol namin ang halos bawat araw sa pag-aalaga kay Mang Ernesto, ang aming matandang kapitbahay na may sakit. Ang kanyang bahay ay tila isang lumang larawan,
puno ng mga alaala, ngunit mistulang napabayaan sa paglipas ng panahon. Ngunit sa kabila nito, ang tahanan ni Mang Ernesto ay naging sentro ng aming pagmamalasakit at pag-aaruga. Ang mga araw na nagdaan ay hindi naging madali. Sa bawat oras na kami pumapasok sa kanyang bahay, ang tila malamlam na liwanag ng silid ay bumabalot sa amin ng isang pakiramdam ng pag-asa at responsibilidad. Nagsimula kami sa simpleng gawain, paglilinis ng bahay, paglalaba ng kanyang damit, at paminsang-paminsang pag-aasikaso ng kanyang pagkain. Ngunit unti-unti, natutunan namin ang proseso ng kanyang gamutan, mula sa pag-inom ng gamot hanggang sa pagmamasahe sa kanyang likod na madalas naninigas sa sakit. Isang umaga, habang abala kami ni Lino sa pag-aayos ng kanyang silid, nagulat kami sa biglang pag-ubo ni Mang Ernesto. Agad namin siyang nilapitan at nakita ang kanyang paghingal. Nagtama ang aming mga mata at sa sandaling iyon naramdaman ko ang bigat ng kanyang kalungkutan. Isang bagay na hindi niya kailanman inamin sa amin. Subalit sa kabila ng lahat, ginantihan niya kami ng isang ngiti ng pasasalamat na tila nagbigay ng lakas sa aming mga puso upang ipagpatuloy ang aming ginagawa. Araw-araw nadarama ko ang lalim ng aming koneksyon sa kanya. Sa bawat kwento niya tungkol sa kanyang kabataan, kung paano siya naging guro sa isang pampublikong paaralan, ay ang kanyang mga alaala sa mga estudyanteng minahal niya na parang sariling mga anak, para bang binabalik niya kami sa isang panahong puno ng pag-asa at pangarap. Ngunit isang gabi, habang pauwi kami ni Lino, napansin ko ang kakaibang pag-aalala sa kanyang mukha. "Mia, napansin mo ba ang mga gamot ni Mang Ernesto?" Tanong niya na may bahagyang pag-aalinlangan. Sa aming pag-uusap, nalaman namin na ang ilan sa kanyang mga gamot ay tila kulang. Agad kaming nagdesisyon na bumalik kinabukasan at tingnan ang kanyang mga reseta. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa bahay na kami ni Mang Ernesto. Sinuri namin ang kanyang mga gamot at reseta, ngunit lahat ay mukhang tama. Gayunpaman, may nararamdaman akong hindi maipaliwanag. Isang pakiramdam na tila may mali, ngunit hindi ko matukoy kung ano. Habang patuloy ang aming pag-aalaga, napansin ko ang madalas na pagdalaw ng isang estrangherong lalaki. Hindi namin siya kilala, ngunit palagi siyang nakangiti sa tuwing nakikita kami. Sa unay akala namin siya ay kamag-anak ni Mang Ernesto, ngunit hindi siya kailanman nagpakilala sa amin. Nagdulot ito ng kakaibang pag-aalala sa akin, ngunit hindi ko ito binanggit kay Lino. Isang hapon, habang nagpapahinga si Mang Ernesto, nagpasya kaming magtanong sa kanya tungkol sa estrangherong lalaki. Sa unay, nag-alangan si Mang Ernesto, ngunit sa kalaunan ay nagbukas siya. Siya'y isa sa mga estudyante ko noon. Sabi niya na may bahagyang ningning sa kanyang mata. Nagtapos siya na may mataas na karangalan at palagi niya akong dinadalaw. Bagaman nagbigay ito ng kaunting kapanatagan sa amin, may nararamdaman pa rin akong kakaiba. Nagpatuloy ang mga araw at hindi namin ininda ang aming pagod. Sa bawat araw na lumipas, unti-unti naming nakikita ang pag-ayos ng kalusugan ni Mang Ernesto. Ang kanyang mga mata na dati puno ng lungkot ay nagkaroon ng ningning at ang kanyang mga ngiti ay naging mas madalas. Ngunit isang umaga, habang papunta kami sa bahay ni Mang Ernesto, nakita namin ang estrangherong lalaki na papalabas ng kanyang pintuan. May bitbit na bag. Nagkatinginan kami ni Lino at sa sandaling iyon, nagkaroon kami ng parehong pagdududa. Ano ang ginagawa ng taong ito sa bahay ni Mang Ernesto? Bakit siya may dalang bag? Habang iniisip ko ito, isang malamig na hangin ang humaplos sa aking balat. Sa likod ng aming isipan, isang katanungan ang umusbong. Isang katanungang hindi namin matatakasan. Ano nga ba ang tunay na nangyayari sa bahay ni Mang Ernesto? Sa kabila ng aming pagmamalasakit, may lihim ba siyang itinatago?
Habang papasok kami sa pintuan, ang aking puso'y lumundag sa kaba. At sa sandaling iyon, alam kong wala nang atrasan. Hindi ko maipaliwanag ang biglang pagbago ng pakiramdam ko habang pumapasok kami ni Lila sa bahay ni Mang Ernesto kaninang umaga. Parang may kakaibang hangin na bumalot sa paligid. Malamig, ngunit hindi nakakapasok. Sa kabila ng maaliwalas na sikat ng araw, tila may mabigat na anino sa loob ng bahay. Napansin kong tahimik si Lila na karaniwang masigla at maingay tuwing bumibisita kami. Mang Ernesto, nandito na po kami, tawag ko habang binubuksan ng pintuan. Ang bahay ay mas magulo kaysa karaniwan. Ang mga lumang libro na nakasalansan sa mesa ay nakakalat sa sahig. Ang kurtina sa bintana ay bahagyang nakabukas, kaya't ang liwanag ay pumasok, ngunit hindi nito napapawi ang bigat ng kapaligiran. Pagpasok namin sa kwarto ni Mang Ernesto, naroon siya, nakaupo sa kama. Mukha siyang mas malakas kaysa dati. Halos hindi na siya umuubo at ang kanyang boses ay mas matatag na. Ngunit may kakaiba sa mga mata niya, parang may gusto siyang sabihin sa amin, ngunit hindi niya magawa. Mga bata, sabi niya sa isang malalim na hininga, salamat sa lahat ng tulong niyo. Hindi ko alam kung paano ko kayo susuklian. Wala po iyon, Mang Ernesto, sagot ni Lila, ngunit halata kong pilit ang kanyang ngiti. Ang mahalaga po ay gumagaling na kayo. Tumango si Mang Ernesto, ngunit ang kanyang mga mata ay muling bumaling sa akin. May ipagtatapat ako sa inyo, aniya, seryoso ang tono. Matagal ko nang gustong sabihin, pero hindi ko alam kung paano. Napatingin ako kay Lila. Pareho kaming nag-aabang, nagtataka kung ano ang ibig sabihin ni Mang Ernesto. Alam niyo ba kung bakit ako nagkasakit ng ganito? Tanong niya, at sa unang pagkakataon ay narinig ko ang panginginig sa kanyang tinig. Umiling kami ni Lila, parehong hindi sigurado kung sasagot ba o maghihintay. Minsan, ang sakit ay hindi lang pisikal, may mga kasalanan na bumabalik, mga lihim na nagpapabigat sa puso hanggang sa damhin mo ito sa katawan mo. Nagpalitan kami ni Lila ng tingin. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero alam kong may malalim siyang pinagdadaanan. May ginawa ako noon, mga bata, isang bagay na hanggang na ngayon ay kinukonsensya ako. Naramdaman ko ang panunuyo ng lalamunan ko. Ang kwarto'y biglang tila mas maliit, mas mahigpit. Hindi ko alam kung handa akong marinig ang kanyang sasabihin. May isang pamilya na nanirahan dito sa tabing bahay noon bago kayo lumipat. Sila ang pinakamabait na kapitbahay na kilala ko. May tatay, nanay at isang batang babae. Pero napatigil si Mang Ernesto. Tila nilulon ang bawat salita. Nagpatuloy siya pagkatapos ng sandaling katahimikan. Nagkaroon kami ng alitan ng tatay ng pamilya tungkol sa lupa. Mababaw lang ang dahilan pero umabot sa matinding sigawan. Napuno ako ng galit at dahil sa galit na iyon, may ginawa akong hindi ko dapat ginawa. Hindi ko namalayan pero ang mga kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng upuan. Si Lila naman ay tahimik ngunit halata ang kaba sa kanyang muka. May sunog na nangyari sa bahay nila. Sa gabi iyon nangyari, hindi ko alam kung paano, pero ang pamilya ay muntik nang mamatay. Ang batang babae ang nawala, hindi siya nakaligtas. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung ako ang dahilan. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Ang mga salitang binitawan ni Mang Ernesto ay bumagsak sa amin tulad ng mabibigat na bato. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang pinagdadaanan, ngunit hindi ko rin maalis ang kaba sa dibdib ko. Sinubukan kong itama ang mali ko. Simula noon, naging mas mabait ako sa lahat ng kapitbahay, tumulong sa kahit na sino. Pero hindi ko maalis ang sakit na nararamdaman ko sa tuwing naiisip ko ang batang iyon. Parang siya ang bumabalik sa panaginip ko gabi-gabi. Tahimik kami ni Lila, hindi alam kung paano sasagot. Ngunit bago pa namin maproseso ang lahat, biglang may kumatok sa pinto.
Isa, dalawa, tatlong malalakas na katok. Napatingin kami kay Mang Ernesto pero halata sa kanyang mukha ang gulat. Wala akong inaasahan na bisita, sabi niya. Tumayo si Lila at ako na ang sumunod. Binuksan niya ang pinto at sa harapan namin ay isang babaeng nasa 20 anyos na tila pamilyar ang mukha. Mahaba ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay parang kilala ko na ngunit hindi ko maipaliwanag kung saan. Pasensya na po, pero may hinahanap po akong bahay. Dito po ba nakatira si Mang Ernesto? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malambing pero may bigat. Ah, opo. Dito siya nakatira, sagot ko. Ngunit ang puso ko ay bumilis ang tibok. Sino siya? Bakit siya narito? Bumaling ang babae sa kwarto ni Mang Ernesto at bigla siyang natigilan. Ang kanyang mga mata ay lumaki at ang kanyang kamay ay parang nanginginig. Kayo po ba si Mang Ernesto? Tanong niya, pero ang kanyang tono ay may halong galit at lungkot. Tumango si Mang Ernesto, mukhang hindi makapagsalita. Ako nga, sagot niya sa wakas. Alam niyo po ba kung sino ako? Tanong ng babae, at sa oras na iyon, alam kong may malaking revelasyon na mangyayari. Hindi ko alam, sagot ni Mang Ernesto, ngunit kita sa kanyang mukha ang pag-aalala. Ang batang babae na nawala sa sunog, ako po iyon. Sa paglipas ng mga linggo, patuloy kaming nag-aruga ni Lila kay Mang Ernesto. Ang aming matandang kapitbahay na minsang tila nawalan na ng pag-asa ay unti-unting nagkaroon ng sigla. Ang mga ngiti niya ay muling bumalik at ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng kinang na matagal nang nawala. Sa aming pagbisita, madalas naming dinadala ang kanyang paboritong sopas at ilang libro na mahilig niyang basahin. Isang umaga, habang papunta kami ni Lila sa bahay ni Mang Ernesto, napansin naming tila may kakaiba sa paligid. Ang mga dahon ng puno sa bakuran niya ay nagliliparan at ang pinto ng kanyang bahay ay bahagyang nakabukas. Nagkatinginan kami ni Lila, parehong nagtataka ngunit puno ng pangamba. Agad kaming tumungo sa pinto at marahan naming tinulak iyon. Mang Ernesto? Tawag ko, ngunit tanging katahimikan ang bumungad sa amin. Tahimik kaming pumasok sa loob, ang aming mga paa ay dahan-dahan upang hindi makalikha ng ingay. Sa pag-iikot namin sa bahay, napansin namin ang isang lumang kahon na nakapatong sa lamesa sa sala. Nakalabas ang ilang mga lumang larawan at mga sulat na tila binuklat kamakailan lamang. Si Lila ang unang lumapit sa kahon at kinuha niya ang isang lumang litrato. Tingnan mo ito, kuya, sabi niya, iniabot sa akin ang larawan. Sa litrato, kita si Mang Ernesto at isang batang babae na may hawig kay Lila. Parehong masaya ang kanilang mga ngiti, tila walang alalahanin sa mundo. Sino kaya ito? Tanong ko, habang pinag-aaralan ng larawan. Baka mahalaga ito sa kanya, sabi ni Lila, sabay balik ng litrato sa kahon. Pero bakit niya ito iniwan dito? Bago pa kami makapag-isip ng sagot, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa likod ng bahay. Mabilis kaming nagpunta sa likuran at doon namin nakita si Mang Ernesto. Nakaupo siya sa isang lumang bangko, tila ba may malalim na iniisip. Nang maramdaman niya ang aming presensya, agad siyang ngumiti, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Pasensya na kayo mga apo, bungad niya, medyo napaisip lang ako. Ano pong iniisip niyo, Mang Ernesto? Tanong ko habang umupo kami ni Lila sa tabi niya. Ah, ito, sagot niya, sabay turo sa isang lumang larawan sa kanyang kamay. Siya si Clara, ang aking anak. Nagulat kami ni Lila, hindi namin alam na may anak pala si Mang Ernesto. Bakit po hindi niyo siya kasama ngayon? Tanong ni Lila, puno ng inosenteng kuryosidad. Huminga ng malalim si Mang Ernesto bago sumagot. Matagal na siyang nawala mga apo. Noon pa man, nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan at umalis siya. Simula noon, hindi ko na siya nakita. Pero umaasa pa rin akong isang araw, babalik siya. Tahimik kaming nakinig habang ikinukuwento ni Mang Ernesto ang tungkol kay Clara.
Habang isinasalaysay niya ang mga alaala ng kanilang nakaraan, naramdaman ko ang bigat ng kanyang damdamin. Ang sakit ng pagkawalay sa isang mahal sa buhay ay ramdam ko sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tumayo si Mang Ernesto at ngumiti. Salamat sa inyo, mga apo. Malaking tulong ang pagbisita ninyo sa akin. Kayo ang nagbibigay ng lakas sa akin para magpatuloy. Nakangiti rin kaming tumayo ni Lila. Huwag po kayong mag-alala, Mang Ernesto. Lagi po kaming nandito para sa inyo, sagot ni Lila. Habang papalabas na kami ng kanyang bakuran, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Lila, paano kung hanapin natin si Clara? Bulong ko sa kanya. Baka sakaling magkaayos sila ni Mang Ernesto. Mukhang magandang ideya yan, kuya, sagot ni Lila, puno ng pag-asa sa kanyang mga mata. Pero paano natin siya hahanapin? Pwedeng magsimula tayo sa mga lumang sulat at litrato. Baka may makuha tayong impormasyon. Suhestiyon ko. Napaisip si Lila bago tumango. Sige, subukan natin para kay Mang Ernesto. Lumisan kami sa bahay ni Mang Ernesto na may bagong misyon sa aming puso. Alam naming hindi magiging madali ang aming gagawin, ngunit para sa matandang nagbigay sa amin ng inspirasyon, handa kaming gawin ang lahat. Ngunit sa kabila ng aming determinasyon, hindi namin alam ang isang lihim na matagal nang nakatago. Isang lihim na magbabago sa lahat ng aming inaakala. Sa pag-uwi namin, hindi ko maiwasang isipin ang maaari naming matuklasan. Sa bawat hakbang na papalapit kami sa katotohanan, unti-unti ring lumilinaw ang aming naiibang koneksyon kay Mang Ernesto. Ngunit sa kabila nito, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano kaya ang lihim na iyon? At paano ito makakaapekto sa aming lahat? Sa pagpasok namin sa bahay, alam kong magsisimula na ang isang bagong yugto sa aming kwento. Ngunit sa likod ng aming isipan, naroon ang pangamba at pananabik sa kung ano ang naghihintay sa amin sa landas na aming tatahakin. Mula nang magkasakit si Aling Nena, ang aming matandang kapitbahay, kami ni Pinsang Rosa ay hindi nag-atubiling tumulong sa kanya. Sa kabila ng aming mga responsibilidad sa paaralan, palaging sinisigurado naming may oras kami upang alagaan siya. Ang kanyang malalim na ubo at paghingal ay tila hindi na uubusan ng lakas na pahirapan siya, ngunit hindi namin siya iniwan. Naging bahagi na ng aming araw-araw ang pagbisita sa kanyang munting bahay, pag-aasikaso sa kanya, at pagbibigay ng munting aliw sa kanyang kalungkutan. Isang araw, habang abala kami ni Rosa sa pag-aayos ng kanyang silid, napansin ko ang isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Sa pag-aakalang kailangan namin ng dagdag na kumot para sa kanya, hinila ko ito palabas. Sa aking pagkagulat, hindi ito puno ng mga kumot, kundi ng mga lumang larawan at dokumento. Rosa, tingnan mo ito, tawag ko sa pinsan ko na nooy nagwawalis sa gilid ng kama. Lumapit siya at sabay naming tiningnan ang laman ng kahon. Mga larawan ng isang mas batang Aling Nena, kasama ang isang lalaking hindi namin kinikilala, at mga dokumentong tila mula pa noong panahon ng digmaan. Habang nagbubuklat kami, napansin ko ang isang sulat na may napakagandang sulat kamay. Binasa namin ito at unti-unting napagtanto na may malalim palang pinagdadaanan si Aling Nena na hindi namin alam. Ang sulat ay mula sa isang lalaking nagngangalang Eduardo. Tila isang sundalo na nakikipaglaban sa malayo. Puno ito ng pag-ibig at pangako, ngunit may hindi maipaliwanag na lungkot sa bawat linya. Ano kaya ang nangyari sa kanila? Tanong ni Rosa, habang tinititigan ang isang larawan kung saan magkasama sina Aling Nena at Eduardo sa ilalim ng isang puno. Bakit para bang ang lungkot ng mga mata ni Aling Nena kahit noon pa man? Hindi ko alam ang sagot, ngunit hindi ko mapigilang makaramdam ng kakaibang lungkot. Lumipas ang oras at natapos ang aming gawain. Binalik namin ang kahon sa ilalim ng kama,
Ngunit hindi namin maalis sa aming isipan ang mga larawan at sulat na iyon. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Aling Nena, nagkaroon kami ng pagkakataong makausap siya. Hindi namin mapigilang itanong ang tungkol sa mga larawan at sulat ni Eduardo. Nang una, nag-aalangan siya, ngunit sa kalaunan ay nagbukas siya ng kanyang damdamin. Si Eduardo pala ay ang kanyang kasintahan noong kabataan niya, isang sundalong nangako na babalik upang makasama siya. Ngunit hindi na siya bumalik mula sa digmaan. Maraming taon ang lumipas, ngunit hindi nakalimutan ni Aling Nena ang kanyang pangako. Sa kabila ng lahat, ang pag-asa niyang makita si Eduardo ay nanatiling buhay kahit alam niyang ito'y imposible na. Habang nagkukwento siya, hindi ko mapigilang makaramdam ng pagmamahal at awa sa kanya. Ang sakit ng pagkawala na iyon ay tila hindi nawawala sa kabila ng paglipas ng panahon. Ngunit ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa pagkawala, kundi tungkol din sa pag-asa at pagmamahal na hindi nagmimina kahit sa harap ng hirap. Sa pag-alis namin ni Rosa noong gabing iyon, nagpasya kaming gagawin ang lahat upang makatulong kay Aling Nena na makabangon mula sa kanyang karamdaman. Hindi lamang pisikal na sakit ang kanyang pinagdadaanan, kundi pati na rin ang emosyonal na pasanin ng nakaraan. Alam namin na may paraan para mapagaan ang kanyang kalagayan, kahit sa simpleng presensya lamang namin. Ngunit sa aming pag-uwi, may bumagabag sa akin. Sa pagbulatlat namin ng mga dokumento, may napansin akong piraso ng papel na nakatago sa likod ng isang larawan. Hindi ko ito nabasa ng buo, ngunit may kakaibang marka sa papel na parang isang tatak ng militar. Isang bagay na tila hindi angkop sa mga ibang dokumentong nakita namin. Nagpasya akong bumalik kinabukasan upang tingnan ito muli. Ang pakiramdam ko ay may mas malalim pang kwento sa likod ng mga larawan at sulat ni Eduardo. Isang misteryo na dapat malaman. Sa susunod na araw, kasama si Rosa, bumalik kami sa bahay ni Aling Nena. Sa aming pagdating, napansin namin ang isang lalaking nakatayo sa harap ng kanyang pintuan. Hindi siya pamilyar sa amin. May hawak siyang isang sulat na tila mula sa malayo. Sa kanyang mga mata, may kakaibang pagkakilala na hindi mo maipaliwanag. Hindi namin inaasahan na ang lalaking ito na may kakaibang aura ng kahinaan at pag-asa ay magdadala ng balita na lubusang magbabago sa aming kaalaman tungkol sa nakaraan ni Aling Nena. Isang lihim na matagal nang nakatago at ang kanyang pagdating ay magbibigay liwanag sa misteryo ng kanyang kwento. Ano kaya ang dala ng sulat na iyon? Paano ito makakaapekto sa buhay ni Aling Nena? Hindi ko mapigilang manginig sa kaba at pananabik habang ang lalaking ito'y nagpakilala sa amin. Sa araw na iyon, nagising ako sa mga tunog ng mga ibon na kumakanta sa labas ng bintana. Ang sinag ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa silid, nagbibigay ng mainit at maginhawang pakiramdam. Bumangon ako mula sa higaan at naglakad papunta sa kusina, kung saan nadatnan ko si Kuya Nestor na abala sa pag-aayos ng almusal. Pareho kaming excited sa araw na ito dahil balak naming dalawin si Mang Tomas, ang matandang kapitbahay na inalagaan namin nitong mga nakaraang buwan. Magandang umaga, kuya. Mukhang masarap ang niluluto mo. Bati ko habang inuupo ang sarili sa tabi ng mesa. Ngumiti si Kuya Nestor at sumagot, "Oo, nagluto ako ng espesyal na sopas para kay Mang Tomas. Alam mo naman, paborito niya ito." Habang kumakain kami, hindi maiwasang bumalik sa akin ang mga alaala ng mga araw na nagsimula kaming tumulong kay Mang Tomas. Si Mang Tomas, na dati malakas at masayahin, ay unti-unting nanghina dahil sa sakit na hindi niya inaasahan. Ang kanyang mga anak ay nasa ibang bansa, kaya kami ni Kuya Nestor, bilang mga magpinsang kabataan na may malasakit, ay nagdesisyon na tumulong sa kanya sa abot ng aming makakaya. Nagsimula kami sa simpleng pagdadala ng pagkain at paminsang-minsang pagbisita. Hindi nagtagal,
Naging bahagi na kami ng kanyang araw-araw na buhay. Sa tuwing pumupunta kami sa kanyang bahay, ramdam namin ang kanyang galak at pasasalamat. Kahit paminsan ay may mga araw na mahirap, ang nangiti ni Mang Tomas ang nagsilbing lakas namin para ipagpatuloy ang aming ginagawa. Nang makarating kami sa bahay ni Mang Tomas, agad kaming sinalubong ng kanyang matamis na ngiti. Bagamat hindi pa siya ganap na magaling, kitang-kita ang pagbuti ng kanyang kalagayan. Nakakatuwa ring makita na bumalik na ang sigla sa kanyang mga mata. Magandang umaga mga apo, salamat sa pagbisita. Bati ni Mang Tomas habang inaayos ang upuan para sa amin. Magandang umaga rin po Mang Tomas, dinalhan namin kayo ng sopas na paborito ninyo. Masiglang sagot ni Kuya Nestor. Habang kumakain kami, nagkwento si Mang Tomas ng mga alaala niya noong kabataan niya. Nakakatawa at minsan ay nakakaantig ang kanyang mga kwento. Sa pagitan ng tawanan at kwentuhan, napansin ko ang kakaibang liwanag sa mata ni Mang Tomas. Parang may nais siyang sabihin, ngunit tila nag-aalangan. Nang matapos ang aming pagkain, nagulat kami sa sinabi ni Mang Tomas. May gusto akong ipaalam sa inyo. Alam kong matagal na nating pinag-uusapan ang kalusugan ko at nais kong sabihin na may malaking pagbabago. Nagpalitan kami ng tingin ni Kuya Nestor, nagtataka sa ibig sabihin ni Mang Tomas. Nagpatuloy siya, kahapon, nagpunta ako sa doktor para sa check-up. Hindi ko ito sinabi sa inyo dahil gusto kong sorpresa. At heto, may magandang balita. Tumigil siya saglit, tila pinapasabik kami sa kanyang susunod na sasabihin. Nagulat ang doktor nang makita ang resulta ng pagsusuri ko. Ang sakit na bumabalot sa akin nitong mga nakaraang buwan ay unti-unting nawawala. Hindi pa man ganap na magaling, pero malaking pag-asa na ito. Napuno ng tuwa ang aming mga puso. Ang aming mga sakripisyo at pagtulong ay nagbunga. Ngunit ang kasunod na sinabi ni Mang Tomas ang nagbigay sa amin ng matinding pagkagulat. Isang twist na hindi namin inaasahan. Ngunit may isa pang bagay na kailangan ninyong malaman. May isang tao na tumulong sa akin mula sa umpisa, hindi ko siya nakilala hanggang sa kamakailan lamang. Siya ang tunay na dahilan kung bakit ako gumaling. Nagkatinginan kami ni Kuya Nestor, hindi makapaniwala sa narinig. Sino kaya ang misteryosong taong ito? Bakit hindi namin alam? Ang aming isip ay puno ng katanungan at ang puso namin ay pumintig ng matindi sa kaba. Nagpatuloy si Mang Tomas, ang taong ito ay matagal na palang nagmamasid sa akin at sa inyo. Siya ay nasa paligid lang, palaging handa sa oras ng pangangailangan. Hindi ko siya nakita, ngunit nararamdaman ko ang kanyang presensya. Sinong tao ito? Paano niya nagawa ang lahat ng ito nang hindi namin namamalayan? Sa pagkauhaw sa sagot, nagpasya kami ni Kuya Nestor na tuklasin ang misteryo. Ngunit sa puntong iyon, alam namin na ang kwento ni Mang Tomas ay hindi pa tapos. Maraming pangyayari ang naghihintay at kami ay handang tuklasin ang katotohanan sa likod ng paggaling ni Mang Tomas. Ang araw na iyon ay punong-puno ng emosyon. Habang naglalakad kami pauwi, hindi maalis sa isip namin ang misteryosong tao. Sino siya? Bakit siya nagtago? Ang mga tanong na ito ay nagsilbing bagong kabanata sa aming kwento, isang cliffhanger na magdadala sa amin sa mas malalim na pakikipagsapalaran. Sa liwanag ng buwan na tila ba'y nagkukubli sa likod ng mga ulap, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na dumaan sa aking pisngi. Kasabay nito ang tahimik na pag-ungol ng mga puno sa paligid ng aming lumang bahay. Isang gabing tila punong-puno ng misteryo at hindi ko mawari kung bakit ako'y hindi mapakali. Si Ate Laika, ang pinsan kong kasama ko sa pangangalaga kay Mang Isko, ay abala sa pag-aayos ng mga gamot at pagkain nito para sa susunod na araw. Naging isang natural na gawain na sa amin ang pag-aalaga kay Mang Isko simula nang siya'y nagkasakit. Hindi ko akalaing sa murang edad namin ay matututo kaming magpahalaga sa ganitong responsibilidad.
Nagsimula ito nang makita namin siyang kaawa-awang naglalakad pa uwi mula sa klinika at simula noon ay napamahal na rin sa amin ang matanda. Habang ako'y nakaupo sa tabi ng bintana, naalala ko ang mga nangiti ni Mang Isko tuwing dumarating kami sa kanyang bahay. Ang kanyang mga salaysay tungkol sa kanyang kabataan, kung paano siya naglakbay sa iba't ibang lugar, ay tila mga kwentong hindi ko pagsasawaang pakinggan. Ang bawat kwento ay may aral at inspirasyon, at ito ang bagay na nagpatibay sa amin ni Ate Lika na patuloy siyang alagaan. Ngunit sa kabila ng mga masasayang alaala, may kung anong bumabagabag sa akin. May kung anong hindi maipaliwanag na kaba sa aking dibdib. Parang may kulang, may mali, hindi ko lang matukoy kung ano. Kaya't minabuti kong kumustahin si Ate Laika sa kusina. Baka sakaling may napansin din siya. Ate Lika, tawag ko habang papalapit sa kanya. Napansin mo ba yung kakaiba kay Mang Isko kanina? Sagot niya habang abala sa pag-aayos ng mga gamit. Parang wala naman. Bakit mo na itanong? Wala lang, parang may nararamdaman lang akong kakaiba. Sagot ko habang nagpipigil ng kaba. Baka pagod lang ako. Ngumiti siya at lumapit sa akin. Alam mo, normal lang naman yan. Lahat tayo napapagod, lalo na't binuhos natin yung oras natin para kay Mang Isko. Pero worth it naman, di ba? Lalo na kapag nakikita natin siyang bumubuti. Tumango ako, pero ang kaba ay nanatili pa rin. Pag-uwi namin sa bahay mula sa bahay ni Mang Isko, may napansin akong isang maliit na sobre sa aming pintuan. Kinuha ko ito at binasa ang nakasulat na pangalan ni Ate Lika. Agad ko itong ibinigay sa kanya. Para sa iyo yata ito, ate, sabi ko sabay abot ng sobre. Agad niya itong binuksan at binasa ang laman. Kitang-kita ko ang pagbabago ng kanyang ekspresyon mula sa pagkamangha patungo sa pag-aalala. Anong meron, ate? Tanong ko, puno ng pagtataka. Ito ay mula kay Mang Isko, sagot niya, nanginginig ang boses. Nagsusulat siya para ipaalam sa atin na may mahalaga siyang sasabihin bukas. Kailangan daw natin siyang puntahan sa umaga. Nagkatinginan kami ni Ate Lika, parehong may halong takot at kaba. Hindi namin alam kung ano ang sasabihin ni Mang Isko, ngunit pareho naming naramdaman na ito'y may kinalaman sa kanyang kalagayan. Ano kaya ang lihim na itinatago niya sa amin? At paano ito makaaapekto sa aming lahat? Kinaumagahan, maaga kaming pumunta ni Ate Lika sa bahay ni Mang Isko. Sa aming pagdating, sinalubong kami ng kanyang mahinang tinig, ngunit puno ng determinasyon. Salamat sa pagpunta, mga anak, bungad niya. May isang importante akong bagay na kailangan ninyong malaman. Nagpalitan kami ng tingin ni Ate Lika. Pareho naming hindi alam kung ano ang aasahan. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang aming tiwala kay Mang Isko. Bago pa man ako nagkasakit, nagsimula si Mang Isko, may isang bagay akong nais ipagkatiwala sa inyo. Alam kong hindi ko na ito magagawa mag-isa at kayo lamang ang aking maasahan. Nagsimula siyang magkuwento tungkol sa isang lihim na kayamanan na matagalan na niyang inilihim sa kanyang mga kaibigan at kamag-anak. Isang bagay na hindi namin inaasahang maririnig mula sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-asa habang ikinukwento kung paano niya ito natagpuan at kung bakit niya ito itinago. Gustuhin man namin ni Ate Lika na magtanong, kami ay natigilan. Ang kanyang kwento ay nag-iwan sa amin ng maraming katanungan na walang kasagutan. At habang kami ay nakikinig, naramdaman ko ang pagbigat ng hangin sa paligid. Ang misteryo ng gabing iyon ay tila mas lumalim at kami naiwan na puno ng pagtataka at kaba. Ano ang susunod na mangyayari? Paano namin haharapin ang bagong responsibilidad na ito? Ang gabing iyon ay nag-iwan ng mas maraming tanong kaysa sa sagot at kami ni Ate Lika ay nag-iisip kung ano ang aming magiging hakbang sa mga darating na araw. Ang lihim na kayamanan ni Mang Isko, isang bagay na hindi namin inaasahang kailangan naming harapin.
Ang mga araw ay mabilis na lumilipas at kami ni Lian ay mas lalong nagiging malapit sa aming matandang kapitbahay na si Mang Tomas. Sa tuwing kami pumupunta sa kanyang bahay, tila nagiging masigla na ang kanyang mga mata at ang kanyang ngiti ay parang sinag ng araw na nagbibigay liwanag sa aming pusong nanliliit sa pag-aalala. Hindi maikakaila na ang aming simpleng pagbisita ay nagdudulot ng kasiyahan sa kanyang puso, ay ito'y nagiging inspirasyon para sa aming dalawa na patuloy na tumulong sa abot ng aming makakaya. Sa araw na ito, nagpasya kaming dalhin si Mang Tomas sa liwasan upang makalanghap siya ng sariwang hangin at makakita ng ibang tanawin. Sa oras na iyon, tila ang buong mundo ay puno ng kulay. Ang mga dahon ng puno ay sumasayaw sa hangin at ang mga ibon ay masiglang umaawit sa kanilang mga pugad. Si Mang Tomas ay nakaupo sa isang upuang kahoy, nakamasid sa paligid habang kami ni Lian ay nagtatampisaw sa damuhan. Alam niyo, mga bata, biglang sabi ni Mang Tomas, ang kanyang boses ay puno ng nostalgia. Noong ako'y kasing edad niyo, madalas din akong pumunta sa liwasan na ito. Nakangiti siyang nagpatuloy. Maraming alaala ang binalik ng lugar na ito sa akin. Kami ni Lian ay naupo sa tabi niya, nakikinig sa kanyang mga kwento. Hindi namin inakala na ang simpleng pagdadala sa kanya sa liwasan ay magdudulot ng ganoon kalalim na alaala. Ang kanyang mga kwento ay puno ng pag-asa, ng mga pangarap na minsan niyang tinangkang abutin at ng mga taong kanyang minahal. Sa bawat salitang kanyang binibitawan ay mas lalo naming nakikilala ang kanyang nakaraan at kung paano siya naging ganap na tao. Lian, bulong ko sa kanya habang si Mang Tomas ay abala sa kanyang kwento. Napakasaya ko na nakilala natin si Mang Tomas. Sa tingin ko, hindi lang tayo ang tumutulong sa kanya, kundi siya rin ay nagbibigay ng inspirasyon sa atin. Tumango si Lian, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagkakaintindi. Oo nga, para bang mas lalo tayong nagiging bahagi ng kanyang pamilya. Nang maglaon, nagpasya kaming umuwi na. Habang naglalakad pa uwi, kami ni Lian ay nag-uusap tungkol sa plano namin para sa susunod na linggo. Kung mas maganda na ang pakiramdam ni Mang Tomas, baka pwede natin siyang dalhin sa museo, sabi ni Lian, puno ng excitement. Ayaw ko mang isipin, pero hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Sagot ko, biglang nakaramdam ng kalungkutan. Pero sana nga, mas gumaling na si Mang Tomas. Pagdating namin sa bahay ni Mang Tomas, napansin namin na tila may kakaibang katahimikan sa paligid. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas at ang mga ilaw sa loob ay nakabukas pa rin. Nagkatinginan kami ni Lian, parehong nagtatanong kung ano ang nangyayari. Pagpasok namin, nakita namin si Mang Tomas na nakaupo sa kanyang paboritong upuan pero hindi siya gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang dibdib. Agad kaming lumapit sa kanya, ang kaba ay bumabalot sa aming mga puso. Mang Tomas? Tawag ni Lian habang ako'y unti-unting lumalapit sa kanya. Walang tugon. Ang katahimikan ay tila bumabalot sa buong silid at ang aming pag-aalala ay mas lalong lumalalim. Biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang anak ni Mang Tomas, si Aling Rosa. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at takot. Anong nangyayari dito? Tanong niya habang mabilis na lumapit sa kanyang ama. Hindi namin alam kung ano ang aming sasabihin. Kami napatitig lang sa kanya, ang aming mga mata ay puno ng tanong at kaba. Sa sandaling iyon, alam namin na mayroong hindi inaasahang mangyayari. Ang aming mga puso ay umaasa na sana ay wala itong masamang kahulugan. Naramdaman namin ang pagkabigla ni Aling Rosa nang hawakan niya ang kamay ng kanyang ama. Mang Tomas, sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at takot. Kami ni Lian ay napatitig lang sa kanilang dalawa,
hindi alam kung ano ang gagawin o sasabihin. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto. Ang katahimikan ay pumutol sa aming mga pag-asa at ang aming mga puso ay puno ng takot. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari, ngunit alam namin na sa likod ng katahimikan na iyon ay mayroong twist na magbabago sa aming mga buhay. Ngunit sa kabila ng kaba, kami ni Lian ay naghawak kamay, patuloy na umaasa at nananalangin para sa mabilis na paggaling ni Mang Tomas. Sa aming mga puso, alam namin na hindi kami nag-iisa. At sa kabila ng mga pagsubok na ito, kami patuloy na magiging bahagi ng kanyang buhay. Sa aming maliit na komunidad kung saan ang bawat bahay ay tila may sariling kwento, natutunan namin ang halaga ng pagkakapit-bisig at pagtutulungan. Ako si Ana, 16 na taong gulang at kasama ko ang pinsan kong si Miguel, 1 taon ang tanda sa akin. Naging bahagi na kami ng buhay ng aming matandang kapitbahay na si Mang Isko mula nang siya ay nagkasakit at mapilitang manatili sa bahay. Isang umaga, habang ang araw ay unti-unting sumisikat sa silangan, naramdaman ko ang kakaibang lamig ng hangin. Miguel, naramdaman mo ba ang lamig? Tanong ko habang nag-aayos ng mga lulutuin para sa almusal ni Mang Isko. Oo, Ana. Parang may kakaiba sa araw na ito. Sagot niya habang tinutulungan akong magbalat ng patatas. Napansin ko ang alalahanin sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi ko karaniwang nakikita. Bago kami tumungo sa bahay ni Mang Isko, nagdasal kami ng taimtim, humihiling na sana'y magpatuloy ang paggaling niya. Pagdating namin sa bahay, sinalubong kami ng nangiti ni Mang Isko. Magandang umaga, mga anak, bati niya, ngunit may bahid ng pagod ang kanyang boses. Mukhang masaya kayo ngayon, ngumiti kami ng sabay. May magandang balita kami, Mang Isko, sabi ni Miguel. Ang doktor ay nagsabi na malapit na kayong tuluyang gumaling. Kitang-kita ang kasiyahan sa mukha ni Mang Isko, isang liwanag na matagal na naming hinintay na makita. Salamat sa Diyos. Bulong niya habang kumikislap ang kanyang mga mata sa tuwa. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita pa, narinig ko ang tunog ng telepono mula sa kanyang kwarto. Sandali lang po, Mang Isko, sabi ko at dali-daling tumungo sa kwarto para sagutin ang tawag. Sa kabilang linya, narinig ko ang boses ng kanyang anak na si Liza na matagal nang nagtatrabaho sa ibang bansa. Ana, kamusta si Papa? Tanong ni Liza, halatang nag-aalala. Magaling na po si Mang Isko, Liza. Halos tuluyan na siyang gumaling. Sagot ko, puno ng saya. Pero miss na niya kayo. Salamat, Ana. Huwag kayong mag-alala. Uuwi ako sa susunod na linggo para makasama siya. Sagot ni Liza at naramdaman ko ang kanyang kasabikan sa pagbabalik. Pagbalik ko sa kusina, nagpatuloy kami ni Miguel sa paghahanda ng pagkain. Ano sabi ni Liza? Tanong ni Miguel. Uuwi na siya sa susunod na linggo. Sagot ko, puno ng pag-asa. Makakasama na niya si Mang Isko. Ngunit habang nag-uusap kami, bigla kong naalala ang isang bagay na nakapagpabago sa lahat. Isang lihim na matagal ko nang tinatago. Isang lihim na maaaring madiskubre ni Mang Isko sa oras na bumalik si Liza. Miguel, may kailangan akong sabihin sa iyo. Bulong ko, halos hindi ko magawang tumingin sa kanyang mga mata. Ano iyon, Ana? Tanong niya, halatang nag-aalala. May lihim akong itinago kay Mang Isko. Tungkol sa kanyang kalagayan, sagot ko, at naramdaman ko ang bigat ng aking mga salita. Hindi pa siya tuluyang gumagaling. Natahimik si Miguel, halatang nagulat sa aking sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? May sinabi ang doktor sa akin, Miguel. Kailangan niyang sumailalim sa mas malalim na pagsusuri. Hindi pa siya ligtas sa peligro. Paliwanag ko, at naramdaman ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man kami makapag-usap pa, narinig namin ang mahina ngunit malinaw na tinig ni Mang Isko mula sa kusina. Ana, Miguel, anong pinag-uusapan ninyo? Nagkatinginan kami ni Miguel at naramdaman ko ang kaba sa aking puso. Wala po, Mang Isko, sagot ko, pilit na ngumingiti.
ngunit alam kong hindi ko na maitatago ang katotohanan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aming mga balikat. Alam kong kailangan naming harapin ang katotohanan, ngunit paano namin ito sasabihin kay Mang Isko nang hindi siya nawawalan ng pag-asa? Habang naglalakad kami pauwi ni Miguel, dala ang kaba at pag-aalala sa aming mga puso. Isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano ang magiging reaksyon ni Mang Isko kapag nalaman niya ang tunay na kalagayan? Sa susunod na linggo, darating si Liza. At sa oras na iyon, kailangan na naming sabihin ang katotohanan. Sa kabila ng liwanag ng araw, naramdaman ko ang bigat ng dilim na bumabalot sa aming komunidad. Ngunit alam ko, sa kabila ng lahat ng ito, hindi kami nag-iisa. Sa aming paglalakbay na ito, natutunan namin ang tunay na halaga ng pagkakaibigan, pagmamahal at pag-asa. Ngunit ang tanong pa rin, paano namin haharapin ang katotohanan? Pagkatapos ng ilang linggong pag-aalaga kay Aling Nena, unti-unti naming napapansin ang pagbabago sa kanyang kalagayan. Ang dati niyang maputlang mukha ay nagkaroon na ng kaunting sigla at ang dati niyang mahina at halos hindi marinig na boses ay mas matatag na ngayon. Sa tuwing kami bumisita upang maghatid ng pagkain, gamot o simpleng kwento, palaging may ngiti sa kanyang mga labi. Ang aming mga magulang ay nagagalak sa aming ginagawa at sinabi nilang ipinagmamalaki nila kami. Pero para sa amin ni Lian, higit pa sa papuri ang aming nararamdaman sa tuwing nakikita naming bumubuti ang kalagayan ni Aling Nena. Isang umaga, habang abala si Lian sa pag-aayos ng mga gamot ni Aling Nena, ako naman ay naglinis sa bakuran. Habang nagwawalis, napansin ko ang isang lumang kahon sa likod ng bahay. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong hatak ito sa akin. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon at nakita ang mga lumang larawan. Sa bawat piraso ng larawan ay may kwento at tila ba nag-uusap ang mga ito. Karamihan sa mga larawan ay mga litrato ni Aling Nena noong bata pa siya, kasama ang mga taong mukhang kaibigan at pamilya. Sa isang larawan, nakita ko ang isang batang babaeng may hawak na bulaklak. Ang kanyang nangiti ay punong-puno ng saya at tila ba napakagaan ng kanyang buhay. Sa likod ng larawan, may nakasulat na, "Para kay Lila ang aking munting bulaklak." Nagulat ako sa aking nabasa. Sino si Lila? Hindi ko pa naririnig ang pangalang iyon mula kay Aling Nena. Sinubukan kong alalahanin kung may nabanggit siya tungkol sa isang Lila, pero wala akong maalala. Habang naglalakad papasok ng bahay, dala ang mga larawan, biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Parang may kakaibang puwersang nagtutulak sa akin na malaman ang tungkol kay Lila. Pagpasok ko, sinabi ko kay Lian ang aking natuklasan. Agad na naging interesado si Lian at sinabi niyang kailangan naming tanungin si Aling Nena tungkol dito. Nang dumating ang oras ng aming pagbisita, matapos naming maihanda ang tanghalian ni Aling Nena, nagdesisyon kaming tanungin siya tungkol sa mga larawan. Nagsimula si Lian, "Aling Nena, nakita po namin ang ilang lumang larawan sa likod ng bahay. May isa pong bata doon na nagngangalang Lila. Kayo po ba ang kasama niya sa larawan?" Biglang nagbago ang ekspresyon ni Aling Nena. Mula sa masiglang na ngiti, dumilim ang kanyang mukha at tila ba nagbalik ang lungkot na matagal na niyang ikinubli. Si Lila, simula ni Aling Nena habang malalim ang paghugot ng kanyang boses. Siya ang aking anak. Matagal na siyang nawala sa akin. Nagulat kami ni Lian sa kanyang revelasyon. Hindi namin alam na may anak pala si Aling Nena. Agad na nagtanong si Lian, "Nasaan na po siya ngayon?" Tumulo ang luha ni Aling Nena habang sinasabi niyang hindi na niya alam kung nasaan si Lila. Noong bata pa siya, nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan. Umalis siya ng bahay at simula noon, hindi ko na siya nakita. Wala akong balita kung nasaan siya, kung ano ang nangyari sa kanya. Araw-araw,
Ipinagdarasal ko na sana siya ay makabalik. Naramdaman namin ang bigat ng kanyang kalungkutan. Sa kabila ng kanyang sigla at saya sa tuwing kami kasama niya, may malalim palang sugat na hindi pa naghihilom sa kanyang puso. Tahimik kaming nag-isip ng paraan para makatulong. Alam naming hindi lang pisikal na pangangalaga ang kailangan ni Aling Nena, kundi pati na rin ang emosyonal na suporta. Habang pauwi, nag-usap kami ni Lian. Kailangan nating tulungan si Aling Nena na mahanap si Lila. Sabi ko kay Lian. Pero paano? Tanong niya. Wala tayong sapat na impormasyon. Dahil dito, nagdesisyon kaming simula ng paghahanap sa pamamagitan ng pagkalap ng impormasyon mula sa mga kapitbahay at sa barangay. Alam naming hindi magiging madali, pero handa kaming gawin ang lahat para kay Aling Nena. So isang gabi, habang nagre-research kami online tungkol sa mga organisasyon na tumutulong sa paghahanap ng nawawalang tao, nakatanggap kami ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ninyo ba kung nasaan si Lila? Nabigla kami sa mensahe. Sino ang nagpadala nito? At paano niya nalaman ang tungkol kay Lila? Ang simpleng mensahe na iyon ay nagbigay sa amin ng takot at excitement. Sino ba ang nagpadala nito at ano ang maaaring ibig sabihin nito? May sagot na kaya sa matagal ng tanong ni Aling Nena? O isa ba itong babala? Sa kabila ng pag-aalala, naramdaman din namin ang pag-asa. Maaring ito na ang simula ng pagkikita ng mag-ina. Ngunit sa likod ng bawat hakbang na aming gagawin, kailangan naming maging handa sa kung anuman ang maaaring mangyari. Sa puntong ito, alam naming ang aming misyon ay hindi lamang para sa pisikal na paggaling ni Aling Nena, kundi pati na rin sa emosyonal na paghilom ng kanyang puso. Ako si Miguel, 16 na taong gulang. Kasama ang pinsan kong si Ana na 1 taon ang tanda sa akin. Kami ay nagkaisa upang alagaan ang aming matandang kapitbahay na si Mang Ernesto. Sa kabila ng aming murang edad, naramdaman namin ang bigat ng responsibilidad na ito, ngunit mas nanaig ang aming kagustuhan na makatulong. Ang mga unang araw ng aming pagbisita kay Mang Ernesto ay puno ng hamon. Kailangan naming mag-adjust sa kanyang mga pangangailangan mula sa pag-aasikaso ng kanyang pagkain hanggang sa pag-alalay sa kanyang pag-inom ng gamot. Inabot ng ilang linggo bago namin tuluyang naintindihan ang tamang pag-aalaga sa kanya. Sa kabila ng mga pagod at puyat, patuloy kaming nag-aruga sa kanya, umaasa na ang aming munting kontribusyon ay makatutulong sa kanyang paggaling. Isang umaga, habang si Ana ay nagtimpla ng sopas para kay Mang Ernesto, napansin ko ang kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Miguel, tingnan mo, parang lumalakas na si Mang Ernesto. Wika ni Ana, puno ng pag-asa. Lumingon ako at napansin ko na ang dating malungkot na ekspresyon ni Mang Ernesto ay napalitan ng bahagyang ngiti. Isa itong senyales na unti-unti siyang bumubuti. Sa mga sumunod na linggo, ang kalagayan ni Mang Ernesto ay patuloy na bumubuti. Nagawa na niyang makalakad sa paligid ng kanyang maliit na bahay at minsan ay lumalabas pa siya sa bakuran para magpainit sa araw. Nakakatuwang makita ang progreso ni Mang Ernesto, ngunit hindi namin inaasahan ang isang kaganapang magbibigay sa amin ng bagong hamon. Isang hapon, habang kami ni Ana ay naglilinis sa likod bahay ni Mang Ernesto, bigla kaming tinawag ng isang pamilyar na tinig. Miguel, Ana, halika kayo rito, sigaw ni Mang Ernesto mula sa loob. Agad kaming pumasok, nagtataka sa kanyang urgency. Sa loob, nakita namin si Mang Ernesto na nakatayo sa tabi ng kanyang lumang aparador, hawak ang isang lumang kahon. May gusto akong ipakita sa inyo, sabi ni Mang Ernesto habang dahan-dahang binubuksan ang kahon. Sa loob nito ay mga lumang larawan at sulat, mga alaala mula sa kanyang kabataan. Ito ang buhay ko noon, paliwanag ni Mang Ernesto, habang isa-isang ipinapakita sa amin ang mga bagay na laman ng kahon. Habang tinitingnan namin ang mga larawan, isa ang pumukaw sa aming pansin. Isang larawan kung saan siya ay kasama ang isang batang babae na may hawak na bulaklak.
Sino po siya, Mang Ernesto? Tanong ni Ana na puno ng pagkamausisa. Ngumiti si Mang Ernesto, ngunit ang nangiti niya ay may kasamang lungkot. Siya si Clara, ang pinakamamahal kong kaibigan. Ngunit may nangyari sa amin na hindi ko inaasahan. Habang nagkukwento si Mang Ernesto, nalaman namin na si Clara ay biglaang nawala sa kanyang buhay. Isang araw, pagkatapos ng kanilang masayang pamamaalam, hindi na bumalik si Clara. Walang paalam, walang bakas. Ang pagkawala ni Clara ang naging simula ng kalungkutan sa buhay ni Mang Ernesto. Nagsimula siyang mag-isa at ang kanyang malalim na lungkot ay naging bahagi ng kanyang pagkatao. Ang kwento ni Mang Ernesto ay nagbigay sa amin ng mas malalim na pag-unawa sa kanya. Ngunit ang tanong tungkol kay Clara ay nanatili sa aming isipan. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Bakit basta na lang siyang nawala? Ang mga tanong na ito ay naging misteryo sa amin, nagbigay ng bagong layunin sa aming mga araw. Isang gabi, habang kami ni Ana ay naglalakad pa uwi mula sa bahay ni Mang Ernesto, hindi mapigilan ni Ana na mag-isip. Miguel, bakit kaya nawala si Clara? May nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong niya sa akin. Tumango ako, pakiramdam ko ay tila may bahagi ng kwento ni Mang Ernesto na hindi pa niya sinasabi. Oo, Ana, parang may kulang. Siguro kailangan natin itong alamin. Sa mga sumunod na araw, nagsimula kaming magtanong-tanong sa mga nakatatanda sa aming barangay. Nagsaliksik kami sa mga lumang tala at nagtanong sa mga kaibigan ni Mang Ernesto. Sa aming pagsisiyasat, may natuklasan kaming nakakagulat na impormasyon. Isang gabi, habang kami ni Ana ay nagkukwentuhan sa aming bahay, bigla kong naalala ang isang detalye mula sa aming pagsasaliksik. Ana, alam mo ba kung saan nakatira si Clara dati? Tanong ko. Tumango si Ana at mabilis na kinuha ang mapa ng barangay. Dito, sa lumang bahay sa dulo ng kalye, sagot niya. Napaisip kami at isang plano ang bumuo sa aming isipan. Kinabukasan, nagpasya kaming puntahan ang bahay na iyon, umaasang makahanap ng sagot sa misteryo ng pagkawala ni Clara. Habang lumalapit kami sa pinto ng lumang bahay, ang puso namin ay nag-aalab sa kaba at pananabik. Ano kaya ang aming matutuklasan? Sa aming paglapit, biglang bumukas ang pinto at isang pamilyar na mukha ang bumungad sa amin. Miguel, Ana, matagal ko na kayong hinihintay, sabi ng babae. Tumigil ang aming mga puso, hindi makapaniwala sa aming nakikita. Siya si Clara, buhay at narito sa aming harapan. Ngunit bakit siya nagtatago? Ano ang tunay na nangyari sa kanya? Hindi namin inaasahan na sa likod ng aming magandang pagsisikap na pag-aruga kay Mang Ernesto ay matutuklasan namin ang isang mas masalimuot na kwento. Sa mga susunod na araw, kami ay nasa bingit ng isang mas malaking paglalakbay sa pag-unawa sa mga lihim ng nakaraan.